Ano po ba yung pagkakaiba na kapag isang pirasong single antenna ang iyong pinusuan, ano po ba yung magagawa niya? At kapag dalawang piraso, ano po yung kakayanan? Ano yung pagkakaiba ng dalawa? O lalo na kung kompleto yung iyong gamit. Pag itinaas mo, tamang taas, tamang layo dito, at curve ka na konti. Pag itinaas mo, punduhan mo, ibig sabihin, itigil mo. Isa mapagpalang araw po, gabi sa ating lahat, mga kababayan, mga ka-TH, at muli pa rin po, ito yung pinusuan ng ating po ka-TH mula po sa Tagbilaran City. Ito po yung long range locator, single antenna. So isa po siya po ay bala-bala, kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilolocate ng isang single antenna. So mga kababayan, mga ka-TH, muli pa rin po aking ibinabahagi kung ano po ba yung pagkakaiba na kapag isang pirasong single antenna ang iyong pinusuan, ano po ba yung magagawa niya? At kapag dalawang piraso, ano po yung kakayanan? Ano yung pagkakaiba ng dalawa? O lalo na kung kompleto yung iyong gamit na mayroon kang dalawang pirasong single antenna at may aura meter ka. So kung isang pirasong single antenna, dapat mayroon kang Japanese one para makuha mo lahat. Yun pong tinatawag na unlimited siya. So ito mga kababayan, mga ka-TH, mayroon pa rin po ako ditong bala na akin po ibabala. Ito po yung 18 carats gold ring. Yan, na bala po niya ay 18 carats. Gamit po natin ng isang pirasong single antenna. At meron din po ako ditong ilolocate. Ito po yung bracelet na 18 carats. So mga kababayan, ito pa rin yan. At muli pa rin po mga kababayan, sa paggamit pa rin po natin ng locator, mahalaga pa rin po yung pagpahid ng dulo ng antena. Huwag niyo po yung kakalimutan para pag paiba-iba man yung ating area, mabilis po niyang makakabisado. Yung paghanap, mapapabilis, at madali po natin matutunton. So ganito pa rin, sa paggamit pa rin po natin ng isang pirasong single antenna, ito yung pagkakaiba mga kababayan, mga ka-TH, na kapag isang piraso lamang. So wala po tayong gagamitin ground, kundi yung katawan natin yung magiging ground dito. Dahil isang pirasong single antenna lamang. At mga kababayan, sa paggamit pa rin po natin ng locator, bagamat isa lamang yan, so ganun pa rin, ipipil mo pa rin yung paghawak. Dadamahin mo pa rin kapag hinawakan mo. So, pisil na yan. Yung tamang pisil, yung tamang higpit, hindi na po yan luluwag. So, kapag gagamitin mo na, kapag itinaas mo na po yan, tamang taas, at tungo na kaunti, sanayin mo lang sa paggamit po ng locator. O maging doon sa mga kababayan natin na bago pa lamang po sa paghawak ng locator. So, ito pa rin mga kababayan, mga ka-TH, sa puso, at huwag po tayo mawawala ng pag-asa, lalo na kung tayo man ay hindi pinalad noong una. So mga kababayan, taga lang at laging positive yung isip. So ito pa rin mga kababayan, mga ka-TH, pag-itilas po yan sa pamamagitan pa rin po ng ating locator, tungo na konti, doon na po agad siya nagtuturo. Ganyan po yan. Ito po yung pagkakaiba na kapag isang pirasong single antenna, so tayo na po yung magiging ground. Ganun. Doon na po siya magtuturo. At kapag isang pirasong single antenna lamang, may kakayanan din po siya na makapaglocate ng mga hanggang 2 kilometro. Lalo na kapag malakas na po yung iyong ground, ay hihigit pa po dyan. Depende po yan kung malayo yung kinalalagyan po ng aura ng ating hinahanap. So ganito pa rin mga kababayan. Dyan pa rin yan. At ito pa rin po yung pagkakaiba na kapag isang piraso lamang yung pinusuan, so hindi po siya magkukross. Lalo na kung tatapatan na po natin yan. So hindi po siya magkukross dahil isa po siya. So yung pong pagkakaiba nito ay iikot lamang siya. Doon pa rin. So pagbasta nyo mga kababayan, mga ka-TH, yung paghilap po ng aura ng gold,
sa ating locator, hindi po yan natin pinipirsa na yan po ay puntahin doon sa target natin. Kundi hindi sadya po yung hinihila ng aura ng gold. Yan. Sadya po yan. So, yan. Ganun po yung ating locator. Nasadya po talaga magtuturo yan. Hindi dahil nakikita po yan. Hindi dahil sa nakalantad. Kahit po yan ay nakabaon. Pag dyan talaga lumalabas yung aura ng gold. So, yan po yung ituturo ng ating locator. So, yun pa rin mga kababayan, mga katits. Yan. So, ito pa rin yan, oh. Diyan pa rin siya nagtuturo. Pag itinaas mo, tamang taas, tamang layo dito, at curve ka na konti. So, yan. So, ganun natin gagawin. Pag itinaas mo, punduhan mo, ibig sabihin, itigil mo, at tamang taas na yan. Yung tamang taas, nakatungo na konti yan. Hindi nakatingala. Tungo na konti. Yan, tamang taas. Yan, tungo na konti. Ganun na yan. At kailangan balance lagi. Kailangan sanayin mo yung sarili mo o sa ating mga kabayan na kapag itinaas po yan, dapat makakapag-steady ka lang ganyan. Yan, yan. Makakapag-steady ka. Hindi po yan, pinipigilan ko po yung paggalaw niya. Dapat naka-steady po yan. Hindi po yan dapat na ganon o na kanan, na kaliwa. So hindi po yan. So ganito pa rin mga kababayan. Pag itinaas po natin ang isang singilantina, so doon na po yung talaga yan tuturo. So ganyan po yan. Yan. Yun po yung pagkakaiba. At ito pa rin po aking tatapatan mga kababayan. So hindi po siya magkukross dahil iisa lamang. Kailangan may katuwang po siya. Malalaman mo yan. Pag may katuwang ka, magkukross yan. O pag inilocate mo, itinuro ng singilantina, tinapatan mo, umikot. Pag dalawang ginamit mo, nag-cross. So, positive. Na doon talaga. Yun, yung pagkakaiba yung mga katis kapag dalawa. Ito pa rin mga kababayan, mga katis. Kapag tinapatan ko po yan, yan po yung ikot ng ating locator sa simula pa lamang. Yan. Hindi po lang po natin pwede persahin yan. Ang locator po ay bumubuo pa rin po ng signal o frequency na manggagaling pa rin po yan sa ating katawan. So ganyan po yan mga kababayan, mga katits. Kapag buo pa rin po ng ating ground, ng ating magnetic field, dadaan po yan sa ating katawan sa pamamagitan po ng ating pulso, ng ating isip. So yan, na kung paano po natin pinapagalaw ang locator, kusa po yung gagalaw, lalo na kapag natapatan na po natin ito pong ating locator ay umiikot na. So yan mga kababayan, yung pagkakaiba po ng ating locator, lalo na kapag isa lamang. So hindi mo po ito may paghanap ng entrance ng tunnel o ng sucker deposit, lalo na yung drum na nilagyan ng gold bar, binuhusan ng simento, binaon sa lupa, o kaya yung jar buo, may lamang sa loob, fix siya, nakataklob, nakabaon sa lupa, o yung magina sa sucker deposit na nasa loob ng bato at metal box, anumang klaseng box, basta may lamang sa loob, nakabaon sa lupa, hindi basag. So hindi po maituturo ng isang pirasong singilantina dahil iisa. Kailangan tuwangan mo siya ng isang pirasong singilantina kapag ito para maging pares, o kaya kung isa nito ay isang Japanese one para makuha mo lahat. So muli pa rin po mga kababayan, mga katits, mula pa rin po sa Tagbilaran City. Ito po yung pinusuan, isang pirasong singilantina sa lahat po ng probinsya ng buong Pilipinas. Sa lahat po ng ating mga katits, shout out po sa inyo lahat. At laging positive yung isip, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Basta yung sinasabi ko, walang mawawala doon. Sundin nyo lang kung bagamat noon ay sumablay, mari doon sa mga sinasabi ko, sundin nyo lang mga kababayan. Maraming salamat po.